Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Ang impormasyon natin ay nasa Davao siya. Nagtatago, wala siyang plano lumabas, hindi yan hindi na yan magpapakita. Ayon po yan kay Antonio Trillanes sapagkat si Bato de la Rosa ay hanggang ngayon ay hindi pa po natatagpuan. Ayon po sa kanyang lawyer na si Attorney Torion ay hindi daw siya nagtatago. Ha? Pero nasa unavailability daw po ang kanyang si Bato. Pareho na lang pareho na rin po 'yon, ano? Unavailability, ano? Ang sabi po dito, former senador former Senator Antonio Trillanes IV alleged that Senator Bato de la Rosa is currently in Davao City, supposedly in hiding, saying the lawmakers has no intention of making public appearance amid report of an alleged ICC arrest warrant. Ang impormasyon natin ay nasa Davao siya. Nagtatago, wala siyang plano lumabas, hindi na yan magpapakita. Trillanes said in an interview with the journalist Christian Isguera on Fact First. De La Rosa has been absent from Senate session for weeks, further fueling speculation. Neither he nor the Senate has released an official explanation. Hmm? Yan po. Ah, ang tanong, bakit ayaw lumabas ni Bato de la Rosa? Ano? Sapagkat kailangan siya sa Senado, yun kanyang committee ng Senate Committee in sa ano ba yung hawak niya? Yung Committee ng National Defense. Ha? Vice Chairman siya sa budget hearing ng Committee on National Defense. Ano? Hindi siya nag-attend. Uh, kinundin na siya ni Senate President Tito Soto. Pero tuloy-tuloy daw ang kanyang sweldo dahil wala naman no work, no pay policy sa Senate. Ano? Bakit hanggang ngayon hindi nagpapakita si Bato de la Rosa? Ano po? Ah, maraming Dabawenyo ang siguro'y uh, nainsulto at nararamdamang pinipersonal na naman, ha? Ang taga Davao. Pero marami ring naniniwala kay Trillanes at sinasabing malakas ang loob niyang magsalita kasi may alam talaga siya. Ano? Kung ano man ang alam niya, ano ba talaga ang alam, nalalaman ni Trillanes. Isa lang po, ako alam ko rin yun. May kaso siya sa ICC kasama ni Digong nyo. Ano? Sapagkat siya po ang co-perpetrator sa drug on war ni Duterte nung panahon po nila. Siya po yung chief PNP. Kaya malaki po ang kinalaman niya dun. Ano? Siga po sila nun. Oh, kung natatandaan nyo. Ha? Lahat ng pinaghihinalaan, barilin kagad. Walang due process. Hmm? Tapos ngayon, humihingi sila ng due process para kay Duterte. Ha? Humihingi sila ng dasal para kay Duterte. Pagdasal daw dahil nga matanda na upang magbigyan ng pansamantalang kalayaan, yung interim release na tinatawag nila. Pero hindi sila napagbigyan ng ICC. Kasi ang pinagbasihan ng ICC ay ang kanilang mga aksyon, yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte
yung pinagsasabi ni Pulong Duterte, yung mga pinagsasabi ni Baste Duterte, napahamak sila, ah, napahamak ang tatay nila sa kanilang mga actuation. Mga pinagsasabi nila dito sa Pilipinas, hindi nila alam nakakarating doon sa ICC, ano? Sa International Criminal Court. Oh. Yung ah, lalo na yun mga kaalyado nila, ha? Sabi nga ni Christina Conti, yung abogado ng mga biktima, posible daw sana na bigyan ng ng interim release. Pero kung ganito naman nakikita ng ICC na yung mga anak niya nagsasalita na ang kanilang tatay daw ay kinidnap, yun ayaw. Ayaw talaga ng ICC yun dahil paano paano kinidnap yan? Anong klaseng kidnap yun? Bakit nila nakikita? 'Di ba? Kasi kung kidnap, nakatago yun, hindi nila makalocate yung tatay nila. Nakikita nga nila na nasa dahig eh. Nabibisita nga nila yung sa dahig eh. Paano kidnap yun? Meron bang kidnap na ganun? Oh? Oh. Pangalawa, kung kidnap yun, bakit walang ransom? 'Di ba? Napakalaking kalukuhan talaga yung pinagsasabi nitong mga magkakapatid na to. Napakalaki, lalo na napakalaking kalukuhan, lalo ng itong mga nagpapakalat ng mga kanilang mga trolls na binabayaran, pinapakalat yung mga mali-maling mga impormasyon, ha? Pinapakalat ng kanilang mga trolls na yun daw kinidnap. Meron bang kidnapping na ganun? Mayroon ng warrant of arrest. Wala daw karapatan ang mga pulis na isurrender ang kanilang tatay. Oh, saan mo susurrender? Nung panahon na yun, yung kaso, nung panahon pa nang sila ay nakaupo, covered pa ng ICC noon. Kailan lang uh, nawala ang Pilipinas sa Rome Statute, March 2019. Oh, oh, from 2016 hanggang 2019, yung 3 years covered yun. Pati po yung pagiging mayor pa niya nung siya'y mayor pa ng Davao City. Kasama dun sa demanda. Paano nyo nasabing walang kaso? Yung crimes against humanity, napakalawak, napakadaming pinatay. Ang daming mga collateral damage dyan. Kasi baril na lang ng baril eh. Yung pinaghinalaan nila na na di umano'y isang puser na may kasamang anak, pinagbabaril, pati yung anak, patay. O, tama ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, uh, na collateral damage. Aba, asan na yung tinatawag na rules on engagement na tinatawag dyan? Di ba? Rules of engagement. Dapat yun. Una yung dapat pinapatupad nyo yun. Oh, di ba? Kaya ikaw Bato de la Rosa, magpakita ka na. Huwag kang matakot kasi ginawa mo yung krimen na yan eh. Gumawa ka ng kalukuhan no, ng krimen sa utos ng boss mo na si Duterte. Ngayon, dapat talagang sabit ka dyan. Bakit ka nagtatago? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba siga ka? Di ba, Bato? Oh, siga ka lang nun dahil ikaw ang chief, PNP. Ha? Dahil ikaw ang ha? Makapangyarihan kayo nun. Natatapos din yung kapangyarihan eh. Hanggang 6 na taon lang yan. Pagkatapos niyan, iba na naman. Kaya kapag naglabis ka, gumamit ka ng sobra-sobrang kapangyarihan na hindi nakatakda sa batas, pagbabayaran mo talaga yan. Di ba? Ngayon, nagtatago ka. Ba't ka nagtatago? Bato. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong patunayan sa korte. Ha?
na talagang matigas ka. Oh, hindi ka pala bato, dapat sa'yo, ang tawag sa'yo, hindi bato. Kasi nagtago ka eh. Alam mo kung dapat sa'yo, tawag sa'yo, clay. Yung malambot na putik. Hmm. Yun ang dapat na bagay sa tawag sa'yo. Bagay na dapat itawag sa'yo. Hindi bato. Clay. Kasi ang bato matigas eh. Hindi ka naman pala talaga matigas. Nagtitigas-tigasan ka lang. Kasi marami kayong kakampi noon. Marami kayong kampi-kampihan. Eh ngayon, natapos na. Iba na ang umahawak. Oh. Wala na yung drug on war nyo. War on drugs. Ha? Oh. Eh, ngayon ba mayroong crimes against humanity? Wala. Kasi hindi gusto ni BBM yung ganun. More on humanitarian consideration yung si BBM, PBBM, no? Hindi kagaya ni Duterte na talaga akala mo siya yung batas, nilapastangan nila ang batas. Kaya ayun, natapos. Nandun siya ngayon sa kulungan. Oh. At saka kung dito ikukulong yun, wala, maabsulto lang yun. Kasi karamihan ng tao sa Korte Suprema, appointed niya. Alam na yun, na talagang absuelto yun. Paano na? Kung naabsuelto siya, paano naman yung mga biktima? Oh, di ba? Kawawa. Pati yung human rights, hindi nila ginagalang nung panahon ninyo. Wala kayong pakialam sa human rights. Wala kayong pakialam sa humanitarian consideration. Pero ngayon, hinihiling nyo yung humanitarian consideration dahil sa kanyang katandaan. Dapat naisip niya yan noon, yung humanitarian consideration. Kasi nga, wala siya, ayaw niya sa mga ganun, humanitarian consideration eh. Pero kayo, hinihiling nyo para sa kanya. Alam niya kaya yun na hinihiling nyo yung humanitarian consideration para sa kanya. Pero siya, wala siya nun. Hindi pumapasok sa utak niya yung mga ganyang bagay. O, di ba? Tama ba, mali? Alam mo, talaga, tama dito si Antonio Trillanes eh. O, nung panahon pa ni Duterte, halos kasuhan ito. Pati yun kanyang papel sa pag ano sa kanya ni Pinoy, ha? Yung tinatawag na amnesty. Yung amnesty ni Pinoy sa kanya, pilit na ano, pilit na hinahanapan ng butas, pinaka-cancel. Pwede bang i-cancel 'yun? Hindi pwedeng i-cancel 'yun mga ganung amnesty, kaya ang amnesty. Once na binigyan ka ng amnesty ng dating presidente, ng isang presidente, umupo pa magkaroon ng bagong leadership, hindi na pwedeng i-cancel ng bagong presidente yun. Yung mga ganong bagay, talagang ginagawan nila ng paraan, ginawan talaga ng paraan ni Duterte kung paano niya mapakulong yung si Trillanes. Pero hindi niya nakaya eh. Wala eh. Ang nakaya niya si Dilema. Ganyan maglaro si Digong yun nun. Kung sino yung kumakalaban sa kanya, titirahin niya. Gagawa niya ng mga mali-maling kaso. Kukuha siya ng taong magpapatunay kunwari di umano kunyari magpapatunay sa mga ginagawa niya. Tingnan mo, naabsuelto si Dilema. Paano? Walang ano eh. Wala talagang kaso eh. Nakita ng korte na wala talagang ebidensya. Puro gawa-gawang kwento. Oh, bumaliktad. Kasi nga, mga siga kayo nun. Kaya maraming natatakot sa inyo. Gusto nyo patayan dito, patayan doon. Kapag kalaban nyo, patayin nyo na kagad. Mali. Kaya kayo nasasadla kayo sa pag-uusig. Inuusig kayo ng ng tao ngayon. Ha? Ang hindi lang umuusig sa inyo, siyempre, yung mga kakampi nyo na taga Davao, unang-una. Yan. Hindi kayo, pero hindi ako naniniwala na lahat ng taga Davao ay kakampi nyo.
mayroon at mayroon, ayaw lang magsalita dahil siyempre kayo asiga dyan sa Davao. Pero wag nyong, yung pagkasiga nyo sa Davao, wag nyong dalhin dito sa Luzon. Pero kaya hindi po pwede yun. Yung pagiging siga nyo, dalhin nyo rito sa Luzon. Aba, hindi po pwede yun. Diyan lang kayo maging siga sa Davao. Dito sa Luzon, walang ganyan dito. Ang siga dito hindi tumatagal. Dapat dito pantay-pantay sa Davao, sa Luzon o sa buong Pilipinas. Diyan lang sa Davao ang may mga siga na kagaya nyo. Kaya tingnan nyo ang nangyari sa inyo. Oh, di ba? Mahirap eh. Mahirap yung magkaroon ng ganyang klaseng pag-uugali. Yung mga ganyang klaseng patakaran na sinaksak sa isipan nyo ni Duterte, ha? Oh, na mga siga kayo sa Davao, andyan pa yung congressman yung mananaksak ng isang bugaw, ha? Ay, yan ba? Yan ba ang matitino? Hindi matino yan. Sabi nga ni Montolfo eh, luka-luka raw eh. Luka-luka raw yan si si Sara. Ito naman si Pulong, nananaksak ng isang bugaw. Oh. Yun, hindi ko sinabi yun. Sinabi ni ano yun, ni Montulfo nung ini-interview siya sa Billionario News Channel ni Edwin Lacierda. Oh, di ba? Oh. Kaya mahirap yung maging lumabis ka sa inatang sa yung tungkulin eh. Ginawa mong ano, para ka ng kumbaga eh, gusto mo nang akala mo hindi matatapos yung kapangyarihang hawak mo. Pero may katapusan. May katapusan ang lahat. Kaya ito, yung katapusan nyo, nagsisimula na. Oh, di ba? Okay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Huwag nyo pong kalimutang like, share, and subscribe sa aking channel. Pati na rin po sa aking Facebook page. Marami pong salamat.